Hanapin ang iyong why. Minsan gumagastos tayo ng pera para makayanan ang mga emosyon tulad ng pagkabagot, stress o kalungkutan. Sa halip na gamitin ang pera bilang distraction, subukang humanap ng mas mabuting paraan para hanapin ang iyong nararamdaman. Maaari mo rin tanungin ang iyong sarili kung bakit gusto mong huminto sa paggastos ng pera at kung ano ang mga benepisyong maidudulot nito sa iyong buhay. Magpasalamat sa kung ano ang mayroon ka. Isa sa mga dahilan kung bakit gumagastos ang mga tao ng higit sa nararapat ay dahil hindi sila kontento sa kung ano ang meron sila at laging gusto nila ng higit pa. Ito ay maaaring magdulot ng cycle ng kalungkutan at hindi pagkakontento sa buhay. Upang matigil ang cycle na ito, matutong magpasalamat at magpahalaga ng value ng mga bagay, hindi sa value ng kanilang price tag. Alisin ang tukso. Kung palagi kang naka-expose sa mga ad o mga social media post na nagtutulak sa iyo na gumastos, maaari mong limitahan ang iyong exposure dito. I-unfollow mo ang mga account na nagpo-promote lang ng mga produkto kaysa sa nagbibigay ng value sa buhay mo. Tanggalin ang mga shopping apps sa iyong cellphone kung kaya mo. Track your spending. Alam kong paulit-ulit na itong nababanggit sa mga videos natin, pero ito ay isa sa mga pinakamahusay na paraan upang makontrol ang iyong habit sa paggastos. At para malaman mo rin kung saan napupunta ang iyong pera. Maaari kang mag-journal para itala ang bawat pagbili na gagawin mo ayon sa iyong mga needs and wants. Makakatulong ito sa iyo na makita kung magkaano ang ginagastos mo sa iba't ibang bagay at malalaman mo kung paano ka mas makakaipon. Humingi ng suporta sa iba. Ang paglaban sa paggastos ay magiging mas madali kung magkakaroon ka ng isang tao na susuporta sa iyo at accountable mo. Maaari mong ibahagi ang iyong mga goals and challenges sa isang kaibigan, miyembro ng pamilya o isang financial coach na maaaring magbigay sa iyo ng payo at encouragement. Maaari ka ring sumali sa mga online group o forum kung saan binabahagi ng mga tao dito ang kanilang mga karanasan at mga tips sa pag-iipon ng pera at pag-iwas sa mga habit sa paggastos. Gamitin ang 30 days rule. Kung gusto mo bumili ng mga bagay na hindi ka sigurado kung mahalaga sa iyo, maghintay ka ng 30 araw bago mo ito bilhin. Makakatulong ito sa iyo na maiwasan ang mga impulse buying at mabigyan mo ng oras ang sarili mo para makapag-isip kung talagang kailangan mo ba ang item na ito o nadadala ka lang sa mga nakikita mo. Kung matapos ang 30 araw na ito na gusto mo pa rin, maaari mo na itong bilhin. Pay yourself first. Ang isa sa karaniwang pagkakamali na ginagawa ng karamihan ay ang pag-iipon mula sa natira pagkatapos nilang gumastos. Nakadalasan ay kakaunti o walang natitira, kaya wala rin silang naiipon. Ang isa sa mahusay na diskarte sa pag-iipon ay bayaran mo muna ang sarili mo sa pamamagitan ng paglalaan ng fixed na halaga ng pera sa iyong ipon bawat buwan bago ka gumastos sa anumang bagay. Sa ganitong paraan, mabubuo mo ang ugali sa pag-iipon at pagpapalago ng iyong pera sa paglipas na panahon. Gamitin ang envelope system. Isang simple ngunit epektibong paraan upang pamahalaan ang iyong cash flow at manatili sa iyong budget. Maglaan ka lang ng tiyak na halaga ng pera sa bawat kategorya ng iyong gastos tulad ng grocery, entertainment, or transportation at ilagay ang mga ito sa magkakahiwalay na mga sobre. Pag nawala na ang pera sa isang sobre, hihinto ka na sa paggasto sa kategoryang ito hanggang sa araw ng iyong susunod na sahod. Reward yourself for saving. Maaring mahirap mag-ipon ng pera lalo na kung kailangan mong isuko ang ilan sa mga bagay na gusto mo. Kaya mahalagang gantipalaan mo rin ang sarili mo para sa iyong pagsisikap sa pag-iipon. Maaari ka mag-setup ng mga goals
sa pag-iipon at bigyan ng reward ang sarili mo sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Siguraduhin mo lang na ang reward na ito ay pasok sa iyong budget at hindi makakasira sa iyong progress. Matuto mula sa iyong mga pagkakamali. Walang perpekto pagdating sa pamamahala ng pera. At lahat ay nagkakamali din minsan. Ang susi para matuto mula sa iyong pagkakamali ay ang hindi na pag-ulit dito. Kung gumagastos ka ng sobra sa isang bagay, huwag mong isuko ang iyong goal. Sa halip, suriin mo kung ano ang nagiging dahilan at kung paano mo ito maiiwasan sa hinaharap. Sana ay may napulot kang aral at kaalaman sa munting video na ito, at kung nakapagbigay ito sa iyo ng value, hingi ako ng pabor sa iyo na gumawa ka na ng action ngayon. To earn, invest, save and enjoy. Kahit magkano, wag lang zero.